1 to 8. Basahin natin na sabay-sabay ha. Kay Tindog, Palihog. Basahin natin sabay-sabay. John chapter 15, verse 1 to 8. Ate Ana, i-ready mo natin. Amen. Praise the Lord. John chapter 15, verse 1 to 8. Read, begin. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that he may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, thank you po, Ama, sa mga testimony sa memory verse. Thank you po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito. At as with the Holy Spirit, help us, help me also. Forgive our sin, cleanse our. Thank you sa blessing spiritual. Bless every one of us, Panginoon, at galing o Diyos sa aming mga loved ones at kapatiran, may sa on-site dito as may sa online. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you, please. Be seated. Ang title ngayong araw na to ngayon ay August 3, 2025. So praise the Lord. Good morning muli sa inyo lahat. Ang title, Always Stay Connected to the True Vine. Always stay connected to the true vine. Palagi tayong stay, manatili na konektado sa to the true vine, yung totoong puno. So makita naman natin dito na si Lord Jesus yung totoong vine o puno. I am the true vine, at my Father is the husbandman. Ang aking ama, sabi ni Lord Jesus, ang husbandman ay yung magsasaka. So, magsasaka yung ama at si Jesus yung puno. Of course, nandun yung pagkikare ng magsasaka sa punong kahoy. Okay? At tayo naman yung mga sanga. So, makita natin dito yung humility of Christ. Mapagpakumbaba ang Panginoong Hesus that He is pleased to speak ng kanyang sarili under low and humble comparison. Dahil siya ay, tinagurin si Lord Jesus na siya ay son of righteousness. At siya rin ay bright and morning star. Pero kin-compare niya ang sarili niya sa isa kabayan. So makita natin yung humility na Panginoon, no? Siya yung son of righteousness. Siya yung bright and morning star. Pero sabi niya lang ay, I am the true vine. So makita yung humility ng Panginoong Kristo. Of course, may tinatawag rin naman ng mga wild vine. Mga wild na mga vine, mga puno na mga wild ba? Ibig sabihin na ay unruly. Yung mga nagtulubo lang ba na hindi masyado naalagaan. At yan ang mga wild vine na yan ay nagpandaya that deceives. Makita natin yan sa 2 Kings 4:39. Nabasa mo yan sa 2 Kings 4:39. But a true vine is the Lord Jesus Christ. At may tinatawag rin mga unfruitful trees. May mga puno na walang bunga. Naalala niyo si Lord Jesus nung duman siya sa puno ng igos at siyempre naghanap siya ng bunga, walang bunga. So sabi ni Jesus ay kumbaga matutuyo siya. So natuyo talaga siya. So walang bunga, walang pakinabang. Sabi pag walang pakinabang, itapon na. Alam niyo sa ating mga bahay, sa ating bahay ay malaki, no? Tapos parang ang liit, sikip-sikip. Kasi maraming mga gamit na walang pakinabang. Tipo ng damit, tipo ng sapatos, tipo ng chinilas, tipo ng mga papel-papel, tipo ng mga abubot. Tapos kaya, minsan ang bahay ay masikip na nga, lalong sumikip. Kaya,
Kaya ang ginagawa ko, pag mga wala na ang kwenta yun ay ginabasura ko, ginabigay ko, or ginabaligya ko sa junk. Yan. So, dito, pagbaligya ko ng mga bininta ko yung junk dito, mga plastic, mga yero, tapos yung function pa na gastot, yung one side, pero yung isa ay nang wala. Bininta ko na. Pero mura lang, lahat, 83 pesos lang. Mura lang ang bill. So, pang gasolina lang, pang support sa mission. Yan. Kaya, sa mga bahay natin, sa mga pakinabang, paano lang, i-dispose, no? Yan. So dito sa ating nabasa dito, si Lord Jesus ay naghanap ng bunga at mapakinabang. Kung walang pakinabang ay siyempre tanggalin na lang yan. Kaya dito mapansin natin na si Lord Jesus the true vine. At yung mga unfruitful trees are paano masabi natin na unfruitful trees ay naging sinungaling. Habakkuk 3:17. No? Naglagay yan, Habakkuk 3:17. But Jesus Christ is a vine that will not deceive. Yun. Pero si Lord Jesus, siya yung puno na hindi talaga tayo dadayain. Siya yung kaibigan na even na yung buhay niya, ibibigay niya. At binigay niya talaga yung buhay niya sa kanyang mga disciples. Sabi niya sa kanyang mga disciples, hindi ko kayo tatawaging mga servant, kundi tatawagin ko kayong friends. Diba no? So, ibig sabihin yung mga disciples, kaibigan ni Lord Jesus. So tayo rin naman, kaibigan tayo ni Lord Jesus. Alam niyo kung sinong Old Testament character na tinawag na kaibigan ng Diyos? Kilala niyo? Abraham, the friend of God. Diba? Kaibigan ng Diyos. Wow. At yun talaga yung kaibigan na hindi tayo iiwanan sa hirap at ginawa man. Meron mga kaibigan, meron kayong mga kaibigan, no, na pag may pera ka, marami kang blessing, dami mong kaibigan na dyan, no? Pero kung ikaw na nga ay nangailangan, di mo na sila makita, no? Iwanan ka nila. Ibig sabihin, hindi yan tunay na kaibigan. Kaibigan lang ikaw kung may makukuha sa'yo. Di ba? Pag wala na makuha sa'yo, iwanan ka na. Hindi yan tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan ay walang iwanan. Di ba? Talagang nandyan sa iyo. At si Lord Jesus yan. Siya ang pinakamatapat at tunay na kaibigan. Kaya may awitin na, what a friend we have in Jesus. Di ba? Meron tayong kaibigan, hindi tayo iwanan o pabayaan man. Ano sabi ni Lord Jesus? I will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo iwanan o pabayaan man ating Panginoon Kristo. So kung mayroon ka man kaibigan na maasahan ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Kaya yung minsan naman may danger din yan sa kapwa-tao, no? Alam niyo pag masyado kayong close, so lahat ng mga sikreto mo, yung love life mo, yung utang mo, yung mga pamilya mo, masyado kang close, minsan sinasabi mo sa close friend mo, no? Tapos pag nasabi mo na sa close friend mo, nag-away kayo, close na kayo. Ibig sabihin, sarado na kayo. Dati close din, no? Tapos pag nagka-problema, close na. Sarado na. Close pa rin. Meron nga sabi, ay, mga pastor nga eh. Minsan ang mga pastor hindi rin nag-intindihan. At sa politiko man, sabi ng isang Kristiyano, ang kwan man pastor, no? Mga pastor parang politiko rin, no? Mga politiko ay. Siyempre may pastor na nag-join sa politics. Kasi pag nasa politics siya, siyempre gagawa siya ng batas na maka-Diyos. Alam niyo yung gumawa ng batas na senior citizen, pastor yan na congressman, yung sa senior citizen privilege, 20% or 25%. Hay, pastor yan na congressman gumawa ng batas. Yung sa senior citizen na yan ninyo, mga privilege, pastor ang gumawa ng batas niyan. At yung freedom of information, pastor din yan. Pero may ibang mga pastor, ayaw nila sa pastor niyan, nagsali sa politika. So, ganyan sila. Kaya ang tawag doon ay, tanongin naman isang pastor, ano mo yun?
yung pastor na yun, nasa politika. Friend ko rin yun, kaya lang, na friend, no? Yung distant friend. Nagsabihin malayong kaibigan. Distant friend, pero distant. Kami namang mga close friend. Ayan. So, alam mo na malalaman mo lang ang karakter ng tao. Paano mo malaman ang karakter ng tao? Pag yung tao, nabigyan na siya ng kapangyarihan, nabigyan na siya ng posisyon, nakaroon ng kayamanan, makita mo yung karakter ng tunay na tao. Bakit po? Kasi pag yung tao na mayroong power, mayroon na siyang wealth, mayroon ng fame, tingnan mo yung tao na yon, mayabang na, tapos gagawin ng image servant, slave, matibay kasi yung servant at saka slave, gagawin ng slave, alipin. Oh, ganyan daw. Kaya malaman mo yung tao pag may siya, may kapangyarihan, makita mo na yung karakter niya. Kaya naging abusado na. Pero alam niyo, kahit ang tao, kahit mayroon siyang kapangyarihan, kilala siya, o mayroon siyang kayamanan, pero nandun ang humility niya, alam niyo si Lord Jesus lang. Si Lord Jesus makapangyarihan Yung tenga ni Malchus, tinagpas, pinulot ni Lord Jesus, yung kanang tenga, nilagay niya, binalik. Lumakad si Lord Jesus sa babaw ng tubig, nagpakain ng 5,000, 4,000. Nandun, binuhay yung 3 patay. Makapangyarihan si Lord Jesus Kayamanan, sabi ni Lord Jesus, kayo ay naging mayaman, mahirap lang ako, di ba? Si Lord Jesus, siya naman ang walang, di ba sabi sa Book of John chapter 1 verse number 3, kung na makamali, na walang nilikha, basahin ko na lang John 1:3. Tingnan si Lord Jesus. Siya ay makapangyarihan. All things were made by